Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kapag natugunan ng agham ang pananampalataya ng direkta, nang walang mga script, walang mga pag-iensayo sa isang tunay na paghaharap? Isipin ng isang doktor, sanay sa mga scalpel at tumpak na pagsusuri, nakatagpo ng mga himala na sumasalungat sa lahat ng lohika. Ganito ang nangyari kay Lucas, ang taong lumagda sa isa sa mga pinakadetalyadong ebanghelyo sa Biblia at gayon din sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Ngunit bago siya nakilala sa kanyang mga inspiradong salita, si Luke ay isang tao lamang na ginagabayan ng katwiran hanggang sa natuklasan niya ang isang bagay na nagpabago sa kanyang kwento magpakailanman. Habang marami ang sumunod kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya, pinili ni Lucas na sumunod sa pamamagitan ng pagsisiyasat. Oo, gusto niya ng ebidensya, pahayag, petsa, talaan, isang tunay na espiritual na tiktik. Ngunit sa paglalakbay na ito naantig siya ng isang bagay na mas malalim kaysa sa maipaliwanag ng lohika, mga lunas na lumalaban sa gamot, mga testimonya na nagpapasiklab ng pag-asa. Isang pananampalatayang lumaban kahit sa pinakamarahas na pag-uusig sa sinaunang Kristyanismo. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang ebanghelista. Ito ay tungkol sa isang tulad mo at ako. Isang taong naghahanap ng kahulugan na nangangailangan ng mga sagot, na nagdadala ng mga pagdududa at sa parehong oras ay gustong maniwala. At aminin natin, hindi madaling pagtugmain ang pananampalataya at katwiran, lalo na sa mundong tulad natin kung saan kailangang patunayan ang lahat. Pero nagawa ni Lucas. At ang pinaka hindi ka panipaniwalang bagay, nag-iwan siya ng mapa ng daan. Sa video na ito, maglalakad ka sa tabi niya. Mauunawaan mo kung paano naging misyonero ang isang doktor, paano naging disipulo ang isang investigator, at kung bakit ang kanyang legacy ay tumatagal ng maraming siglo na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo hanggang ngayon. Humanda sa pagtuklas ng kwento ng paglaban, pangako, pagkakaisa at pagtuklas na magpapakilos sa iyo. Ayaw sumikat ni Lucas, nais niyang maging tapat, at iyon mismo ang gumagawa ng iyong paglalakbay na pambihira. Kaya kung nagkaroon ka na ng mga pagdududa tungkol sa iyong pananampalataya o kung naghahanap ka ng higit pa sa mga handa na sagot, nasa tamang lugar ka. Dahil marahil ang lihim ni Jesus ay hindi lamang sa mga salita, kundi sa puso ng mga tunay na nagpasiyang hanapin siya. Si Lucas ay isang maselan na tao. Bilang isang doktor, nagtiwala siya sa logic, anatomy at clinical observation. Ang kanyang mundo ay umiikot sa mga sintomas at diagnosis. Gayunpaman, nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, isang karpintero na gumawa ng pambihirang mga pagpapagaling, isang bagay sa loob niya ang nabalisa. Ito ay hindi lamang kuryosidad, ito ay isang profesional na istorbo. Paano maibabalik ng isang tao ang paningin sa isang lalaking ipinanganak na bulag? Anong gamot ang makakapaglinis ng ketongin sa isang haplos lang o makakapagbangon ng patay sa isang simpleng utos? Walang kabuluhan iyon. At iyon ang dahilan kung bakit nagpasya si Lucas na mag-imbestiga. Noong una, naisip niya na makakahanap siya ng mga sikat na trick o pagmamalabis. Kung tutuusin, sino ang hindi nakarinig ng mga kwento na lumago sa paglipas ng panahon? Ngunit ang mga ulat ay paulit-ulit, hindi sa mga teorya, ngunit sa balat at mga mata ng mga gumaling. Lalaki at babae na may mga pangalan, kwento, peklat. Hindi sila mga mitolohiyang figura, sila ay mga tao mula sa pamayanang Kristiyano. Marami sa kanila ang inuusig, ngunit kumbinsido na sila ay binago ni Jesus. At pagkatapos, ang pagdududa ay naging isang misyon. Kailangang maunawaan ni Lucas, ito ba ay isang himala o ito ba ay pagmamanipula? Habang nakikinig siya, lalo siyang nagulat. Isang kaso ang partikular na nagmarka sa kanya. Isang lalaking paralisado sa loob ng mga dekada na
Pagkatapos masabihan ng tumayo at lumakad, simpleng naglakad. Walang rehabilitasyon, walang tulong, pananampalataya lang. Para kay Lucas, ito ay isang pagkabigla. Alam niya na ang tradisyonal na gamot at maging ang mga kilalang alternatibong gawain ay hindi makakapagdulot ng gayong epekto. Ngunit kaya ni Jesus. At hindi lamang iyon, ginawa niyang simple ang imposible para sa sinumang doktor. Noon ay may nagbago sa loob niya. Ang dating pag-aalinlangan ay nagsimulang magbago sa pagpapakumbaba. Napagtanto ni Lucas na may mga limitasyon sa scalpel, ngunit hindi sa pananampalataya. At higit pa, na hindi lamang pinagaling ni Jesus ang katawan, ipinanumbalik niya ang mga kaluluwa, muling pinag-ugnay ang mga puso, ibinalik ang dignidad. Ang mga pagpapagaling na yon ay hindi lamang mga supernatural na gawain. Ito ay mga deklarasyon ng pag-ibig, mga banal na ugnayan sa isang sirang mundo. At iyon, para sa isang doktor, ay nakaka-inspire at nakaka-disconcert. Ang agham siyempre ay nanatiling bahagi ng kanyang buhay. Ngunit nagsimulang makita ni Lucas na ang pananampalataya at gamot ay hindi magkasalungat. Sila ay dalawang panig ng parehong pangako, pangangalaga sa tao sa kabuuan. Nakita niya na ang tunay na himala ay madalas na nagsisimula kapag may naniniwala. At sa puntong ito, si Jesus ay kumikilos ng walang iba. Sa mga salita na higit na nakapagpagaling kaysa sa gamot, sa mga kilos na lumalaban sa mga diagnosis. At determinado si Lucas na alamin kung paano ito naging posible. Ang yugtong ito ng buhay ni Lucas ay parang lindol sa kanyang lohikal na isipan. Ngunit ito rin ang simula ng isang paglalakbay kung saan ang katwiran ay hindi pinabayaan. Ito ay nabago. At tiyak na ang pagbabagong ito ang nagbunsod sa kanya sa susunod na hakbang. Pagsisiyasat ng malalim sa bawat detalye ng buhay ng taong pinagaling niya sa pamamagitan ng kanyang tingin. Dahil kapag ang mga himala ay lumabag sa agham, isa na lang ang natitira, sumabak sa investigasyon. Nang magpasiya si Lucas na suriing mabuti ang mga ulat tungkol kay Jesus, hindi niya ito basta-basta ginawa. Ang kanyang isip ay sinanay ng medisina at ang kanyang puso ay hindi mapakali sa kanyang umuusbong na pananampalataya. Alam niya na hindi sapat ang makinig sa mga kwento. Kailangan itong patunayan, i-cross-reference ang impormasyon, maghanap ng pagkakaugnay-ugnay. Sa makatuwid, nagsimula siya ng isang tunay na espiritual na pagsisiyasat na may parehong kasigasigan na inilapat niya sa mga diagnosis. At sa bawat testimonya na nakolekta, ang figura ni Jesus ay tumigil sa pagiging mystical lamang at naging walang katotohanan. Hindi lang gusto ni Lucas na makilala si Jesus. Gusto niyang maunawaan ang epekto ng lalaking ito. Paano mapakilos ng isang simpleng Galilean ang mga pulutong, mag-convert ng mga nag-aalinlangan, harapin ang mga relihiyosong piling tao, at gayon paman mag-iiwan ng mga bakas ng habag saan man siya pumunta. Iyon ang tanong na nagpakilos sa kanya. At ito ay may notebook sa kamay o sa halip kasama ang kanyang wax tablet at mga pergamino na nagsimula siyang magdokumento. Mga testimonya, petsa, pangalan, lugar, kondisyong pampulitika, lahat ay pumasok sa mga talaan. Hindi naging madali. Nagkaroon ng maraming relihiyosong pag-uusig. Maraming Kristiyano ang nagtatago, ang iba ay pinatay na. Pero nagpatuloy si Lucas. Alam niya na ang pananampalataya ay nangangailangan ng mga pundasyon at ang kanyang trabaho ay itayo ang mga pundasyong iyon batay sa mga katotohanan. Ang bawat bagong piraso ng data ay na-cross-reference sa iba pang mga ulat. Bawat detalye ay nakumpirma ng may katumpakan. Unti-unti, pinagsama-sama niya ang isang detalyadong larawan ng buhay ni Jesus, hindi lamang bilang anak ng Diyos, kundi bilang isang taong lumakad sa gitna ng mga tunay na tao. Sa prosesong ito, nakilala ni Lucas ang mga babaeng gumaling, nagbagong mga ina
nagbalik loob na mga sundalo, mga pinuno ng relihiyon na naging mga alagad. Ang pagkakaiba-iba ng mga patotoo ay napakalaki at lahat sila ay itinuro sa iisang tao, si Jesus. Para bang ang bawat kwento ay isang piraso ng isang palaisipan na kapag pinagsama-sama ay nagsiwalat ng isang proyekto ng pagtubos na higit pa sa maiisip ng alinmang doktrina ng tao. Para sa isang doktor, ito ay parehong kaakit-akit at nakakalito. Ngunit hindi lang ito nire-record ni Lucas dahil sa curiosity. Pakiramdam niya ay may banal na layunin sa likod ng kanyang misyon. Sa pakikinig sa mga alagad, sa pakikipag-usap sa mga nakakita ng mga himala, hindi lamang niya naunawaan si Jesus, natagpuan niya ang kanyang sarili. At dito nagsimulang maantig ang agham ni Lucas ng isang dimensyon na higit pa sa pisikal, ang espiritual. Ito ay hindi na lamang isang paghahanap para sa data, ngunit isang paglalakbay ng personal na pagbabago. Isang uri ng panloob na lunas para sa iyong sariling mga pagdududa at alalahanin. Kung ngayon ay mayroon tayong ebanghelyo ni Lucas at ang aklat ng mga gawa ng mga apostol, ito ay dahil ang taong ito ay nagpasya na magsiyasat sa kaluluwa ng isang doktor at sa puso ng isang disipulo. Nakita niya ang halaga sa kwento ng bawat taong naantig ni Jesus. At higit pa riyan, nakita niya na ang primitive na Kristyanismo ay hindi isang ipinataw na doktrina, ngunit isang buhay na pananampalataya na ipinanganak ng karanasan at paglaban. At ito ay simula pa lamang. Dahil may mas impact na naghihintay sa kanya sa daan, isang encounter with a man named Paulo. Alam ni Lucas na ang pananampalataya ay makapagpapabago ng buhay. Ngunit naunawaan din niya na nang walang mga tala, ang mga patotoo ay maaaring mawala sa paglipas ng panahon. Ito ay kagyat na panatilihin ang mga kwento ni Jesus at ng komunidad ng Kristiyano, lalo na sa harap ng lumalagong relihiyosong pag-uusig. Sa makatuwid, nagpasya siyang kumilos bilang isang maingat na mananalaysay. Bawat pag-uusap, bawat alaalang ibinahagi, bawat himalang sinabi ay binanggit ng may dedikasyon ang iyong layunin. Gumawa ng isang dokumento na higit pa sa isang ulat, ito ay isang angkla ng pananampalataya para sa mga susunod na henerasyon. Dala ang board at wax sa kanyang mga kamay, nilibot ni Lucas ang mga lungsod at nayon para maghanap ng mga nakasaksi. Gusto niya ng mga detalye, mga pangalan, petsa, lugar, reaksyon, eksaktong salita. Ang kanyang medikal na pagsasanay ay nakatulong sa kanya sa ito. Siya ay nagmamasid ng mabuti, nag-cross-check ng impormasyon, naghanap ng pagkakapare-pareho. Tulad ng isang taong nag-iimbestiga sa isang sintomas hanggang sa maabot ang isang diagnosis, inalis niya ang kwento sa Biblia sa isang sistematikong paraan. Ang ebanghelyo ay hindi isinilang sa pamamagitan ng pagkakataon. Ito ay ipinanganak mula sa responsibilidad ng isang taong nakakaalam ng halaga ng katotohanan. Hindi hinangad ni Lucas na lumikha ng maganda o sikat na teksto. Nais niyang maging tapat sa makatuwid, hindi nito pinalambot ang mga salungatan o ginawang romantiko ang mga hamon. Sumulat siya tungkol sa pananampalataya, oo, ngunit tungkol din sa takot, sakit, paglaban at pag-uusig. Ipinakita niya kung paano nagkita-kita ang mga Kristiyanong komunidad ng lihim, kung paano sila nagbahagi ng tinapay, kung paano nila inalagaan ang isa't isa kahit na nasa ilalim ng banta ng kamatayan. Ito ay isang primitive na Kristyanismo, ngunit hindi ka panipaniwalang makapangyarihan dahil ito ay itinatag sa pangako, pag-asa at misyon. Napakatindi ng pangangalaga ni Lucas sa mga talaan, anupat itinuturing ng maraming iskolar na ang kanyang ebanghelyo ang pinakadetalye sa apat. At hindi nagkataon, ang kanyang trabaho ay may diwa ng pagsisiyasat, halos pamamahayag, ngunit naliligo sa pananampalataya. Gusto niyang malaman ng mga mambabasa na totoong nabuhay si Jesus, na nangyari ang mga himala,
na totoo ang mga pagpapagaling at higit pa na ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi ipinanganak mula sa mga talumpati, ngunit mula sa mga personal na pakikipagtagpo sa banal. Sa panahon ng kalituhan at maling mga salaysay, ang gawa ni Lucas ay parang liwanag sa kadiliman. Inayos niya ang impormasyon, nagdala ng kalinawan, nagtala ng mga himala na hinamon pa ang gamot. Hindi bilang isang taong tumalikod sa agham, ngunit bilang isang taong nagpalawak nito. Pagkatapos ng lahat kay Jesus, ang pagpapagaling ay hindi na lamang pisikal. Ito rin ay emosyonal, espiritual, sosyal, at kailangan itong sabihin ng tumpak, hindi lamang para paniwalaan, kundi para maunawaan. Nang sumulat siya, gumaling din si Lucas. Pinagaling nito ang kamangmangan, pagdududa, pagkalimot. Ang kanyang mga salita ay naging tulay sa pagitan ng langit at lupa, sa pagitan ng himala at alaala. At habang mas marami siyang naitala, mas lumalakas ang kanyang pananampalataya, kapwa sa komunidad at sa kanyang sarili. Ngunit ang lahat ng ito ay magkakaroon ng higit na kahulugan kapag siya ay nagkrus ng landas sa isang radikal na binagong tao. Isang dating mang-uusig na ngayon ay nangaral ng may tapang at pagsinta. Oo, Paulo ang pangalan niya. Hanggang leeg na si Luke sa kanyang misyon na itala ang buhay ni Jesus nang makilala niya si Paul. At ang pagpupulong na ito ay parang watershed moment. Si Pablo ay hindi basta-bastang karakter. Siya ay dating mang-uusig sa simbahan, isang taong nanumpa na wawakasan ng mga tagasunod ng Ebanghelyo. Ngunit ngayon, binago ng isang direktang karanasan kay Kristo mismo. Siya ay isa sa pinakamadamdaming tagapagtanggol ng pananampalataya. Para kay Lucas, ito ay kaakit-akit at sa parehong oras ay mapaghamong. Kung tutuusin, paano kaya magbago ang isang tao? Ang pamumuhay kasama si Paulo ay isang pagsusuri sa katotohanan. Hindi tulad ni Lucas na nagmula sa isang mas intelektual at pamamaraan na background, si Paul ay purong apoy. Siya ay nangaral ng may tindi, humarap sa mga pulutong, nagdulot ng mga debate sa mga pampublikong liwasan at mga sinagoga. Si Luke, sa kanyang klinikal at mapagmasid na mata, ay nakahanap ng isang pandagdag kay Paul. Habang ang isa ay gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga kamay at sumulat ng may katumpakan, ang isa naman ay gumaling sa pamamagitan ng matatalas na salita at nagpakilos ng mga masa sa pamamagitan ng mga talumpating nag-aapoy sa mga puso. Magkasama, bumuo sila ng isang hindi malamang ngunit hindi kapanipaniwalang epektibo, duo. Sa tabi ni Pablo, nagsimulang makita ni Lucas ang pananampalatayang Kristiyano mula sa isang bagong pananaw, ang misyon sa paggalaw. Hindi na sapat ang magparehistro lamang. Ito ay kinakailangan upang mabuhay, lumakad, maglingkod. Hinarap nila ang pag-uusig, labanan, pag-aresto. Sa bawat lungsod, may tunay na panganib ng kamatayan. Gayunpaman, sumunod si Paul. At si Lucas, na inspirasyon ng katapangan ng kanyang kaibigan, ay nagpatuloy din, pagsusulat, pag-aalaga sa mga nasugatan, pagpapalakas sa mga komunidad na nabubuo sa gitna ng oposisyon. Ang partnership na ito ay nagbunga ng hindi mabilang na mga bunga. Ang presensya ni Lucas sa tabi ni Pablo ay tiniyak na ang mga pangyayari sa mga gawa ng mga apostol ay naingatan ng detalyado na isa lamang naroroon ang maaaring magsalaysay at higit pa sa isang eskriba, naging saksi siya. Sa maraming mga eksena, ang teksto ay nagbabago mula sa sila sa tayo. Ipinapakita nito na hindi lang nagmamasid si Lucas, nandoon siya, nabubuhay ang lahat. At ang kanyang naranasan ay naging gatong upang maitala ang kanyang pananampalataya na may higit pang katotohanan. Nakita rin ni Luke nang malapitan ang bigat na dinadala ni Paul, ang pisikal at emosyonal na mga peklat, ang mga sandali ng panghihina ng loob, ang mga mahihirap na desisyon, at gayunpaman, isang hindi natitinag na pananampalataya. Itinuro nito sa kanya na ang ebanghelyo ay hindi lamang isang mensahe. Ito
ay isang paghahatid. Ito ay isang tunay na pangako sa misyon sa iba sa Diyos. Nagsimulang makita ng doktor na ang kanyang tungkulin ay hindi lamang upang idokumento ang pananampalataya, kundi pangalagaan ito, protektahan ito, ipalaganap ito sa mga taong namumuhay nito ng husto. Ang pagtatagpo na ito kay Paul ay hindi nabura ang pagkakakilanlan ni Lucas. Sa kabaligtaran, pinahusay nito ito. Naging misyonero ang doktor, naging alagad ang manunulat, naging bida ang nagmamasid. At kaya, kung ano ang nagsimula bilang isang lohikal na pagsisiyasat ay naging isang paglalakbay ng pananampalataya na nabuhay sa pagsasanay. At ito ang maghahanda sa kanya para sa mga pinakamapanghamong sandali na darating. Ang patuloy na mga panganib, ang mahihirap na desisyon, at ang pagpili na magpatuloy kahit na ang lahat ay tila babagsak. Alam ni Lucas na ang pagsama kay Paulo ay hindi isang lakad sa parke. Ngunit walang naghanda sa kanya sa kanilang haharapin ng magkasama. Bawat lungsod na pinasok nila ay parang naglalaro ng dice sa sarili nilang buhay. May ilan namang malugod silang tinanggap. Ang iba ay may mga bato. May mga pagkakataon na kailangan nilang tumakas sa kalagitnaan ng gabi. Sa ibang pagkakataon, inaresto sila. Ngunit hindi sila tumigil sa pagre-record, pagtuturo at pagmamahal. Si Lucas, sa kanyang lohikal na pag-iisip, ay natutunan sa pagsasanay na ang tunay na pananampalataya ay nangangailangan ng lakas ng loob at na hindi palaging may mga garantiya. Nakita niya ang mukha ng takot sa mga mata ng mga bagong convert. Mga kabataang nagtago sa mga silong upang manalangin. Mga pamilyang pinunit ang kanilang mga ari-arian upang suportahan ang mga kapatid sa pagtakbo. Ngunit nakakita rin siya ng mga tahimik na himala, mga pagpapagaling na naganap malayo sa mga pulutong, mga pagkakasundo na pumutol sa mga tanikala ng poot, mga pagkilos ng pagkakaisa na nagpanatiling buhay sa pamayanang Kristiyano. Naunawaan ni Lucas na sa unang bahagi ng Kristyanismo, ang bawat kilos ay isang pagkilos ng pagtutol. At sa kadahilanang ito, ang bawat patotoo ay kailangang pangalagaan. Ngunit hindi palaging madaling magpasya kung ano ang gagawin. Sa maraming sandali, kinailangan ni Lucas na pumili sa pagitan ng kaligtasan at misyon. May mga araw na gusto na lang niyang bumalik sa calm medicine, ang diagnostic routine niya. Pero may humila sa kanya pabalik, ang katiyakan na ang kanyang pagsusulat ay makakarating sa mga hindi makakarinig ng live na pangangaral, na ang katumpakan nito ay makatitiyak na ang kwento ni Jesus at ng pamayanang Kristiyano ay hindi nabaluktot. At iyon ang nagpakilos sa kanya kahit sa mga madaling araw ng kawalan ng katiyakan. May mga pagkakataong binubugbog sila ni Paulo sa publiko. Si Lucas, kahit na nasugatan, ay patuloy na nag-aalaga sa mga nasugatan. Habang dumudugo ang katawan, lumakas ang espiritu. Napagtanto niya na ang pagdurusa ay hindi isang hadlang sa misyon. Ito ay bahagi nito. Ang bawat mahirap na desisyon ay nagsiwalat ng bagong dimensyon ng pananampalataya. Hindi lamang nasusukat sa magagandang salita, kundi sa mga konkretong saloobin. Doon, sa hating kirot, isinilang ang tunay na pamayanan. Sa paglalakad na ito, nakita ni Lucas na maraming tao ang nahuhulog, mga kasama sa paglalakbay na inaresto, pinatay, pinatahimik. Ngunit nakita rin niya ang isang bagay na hindi maipaliwanag, isang patuloy na kagalakan sa gitna ng mga inuusig. Isang kislap sa mata ng isang taong mas gugustuhin pang mamatay kasama ni Kristo kaysa mabuhay nang wala siya. Dahil dito, malalim siyang nagmuni-muni. Ano ang silbi ng isang ligtas, ngunit walang layunin na buhay? Ang tanong na ito ang nagtulak sa kanya pasulong, kahit na ang lahat sa paligid niya ay sumisigaw ng stop. At ito ang parehong tanong na umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Ang mga panganib ay hindi tumigil. Dumami ang mga pag-uusig.
ngunit ang misyon ay naging mas malinaw kaysa dati. Alam ni Lucas na ang kanyang tungkulin ay hindi lamang upang pagalingin ang nakikitang mga sugat. Ito ay upang pagalingin ang mga alaala, panatilihin ang mga kuwento, magbigay ng inspirasyon sa pananampalataya, at sa bawat mahirap na desisyon, bawat makitid na landas, mas naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng sundin ang mga yapak ni Jesus. Sapagkat kapag ang lahat ay tila naglaho, doon na ipinakikita ng mga tunay na alagad ang kanilang mga sarili. At para kay Lucas, ang susunod na hakbang ay nagsasangkot ng pagsasama-sama ng siyensya, pakikiramay at ang ebanghelyo na hindi kailanman bago. Kahit sa gitna ng mga paglalakbay sa misyon at pag-uusig, hindi pinabayaan ni Lucas ang kanyang bokasyong medikal. Magkatabing naglakad ang scalpel at ang pergamino. Alam niya na ang pangangalaga sa katawan ay kasing halaga ng pagpapagaling sa kaluluwa. Sa makatuwid, sa bawat pamayanang Kristiyano na kanyang binisita, ginawa niya ang kanyang nalalaman, ang paggagamot sa mga sugat, paglalagay ng mga pamahid, paggabay ng may karunungan. Pero may kakaiba. Ang kanyang mga klinikal na kilos ay puno ng habag. Sila ay isang praktikal na pagpapahayag ng ebanghelyo sa pagkilos. Naunawaan ni Lucas na para sa marami, ang isang bendahe ay maaaring mga hulugan ng higit pa sa pisikal na kaginhawahan. Ito ay tanda na nagmamalasakit ang Diyos, na kahit sa panahon ng kakapusan at pag-uusig, ang pangangalaga ay hindi nakalimutan. Ginamit niya ang kaalamang medikal bilang kasangkapan ng pag-asa. At lumikha ito ng makapangyarihang tulay sa pagitan ng pananampalataya at katwiran. Pagkatapos ng lahat, ang mga nakatanggap ng pangangalaga mula kay Lucas ay hindi lamang nakakaramdam ng sakit. Nadama nila na nakita, tinatanggap, minamahal. Nakakatuwang isipin kung paano, noong panahong iyon, walang mga ospital gaya ng pagkakakilala natin sa kanila ngayon. Ang pangangalaga ay nagmula sa mga kamay ng mga taong tulad ni Lucas, na handang maglingkod saan man sila naroroon, minsan sa mga kuweba, minsan sa mga tagong bahay, at kahit na may kakaunting mapagkukunan, lumikha siya ng mga malikhaing solusyon upang gamutin ang mga may sakit. Gumamit ako ng mga damo, mga langis, mga improvised na kompres. Ngunit ang kanyang pinakadakilang kasangkapan ay ang pananampalataya. Dahil sabi nga niya, ang gamot ay gumagamot, ngunit ang Diyos ang nagpapagaling. Ang pag-unawang ito ay nagdulot sa kanya ng mas malapit sa mga tao. Hindi lang siya isang doktor, siya ay isang kapatid kay Kristo. Isang taong nakaupo, nakinig, nagmamalasakit. At dahil dito, marami ang nagbukas hindi lamang tungkol sa kanilang pisikal na sakit, kundi pati na rin sa kanilang espiritual na mga sugat. Karaniwan para sa isang tao na humingi ng panalangin pagkatapos ng isang konsultasyon o sabihin kung paano mo nakilala si Jesus. Ang medisina sa kontekstong ito ay naging gateway sa isang bagay na mas malaki, ang kumpletong pagpapanumbalik ng tao. Nakita ni Lucas ang lahat ng ito bilang isang misyon. Hindi niya pinaghiwalay ang agham at pananampalataya, katawan at espiritu. Para sa kanya, lahat ay konektado. At ang pinagsama-samang pananaw na ito ang humubog sa kanyang diskarte, kapwa sa pagsulat at sa paglilingkod. Hindi lamang siya nag-ulat ng mga himala, ngunit inihanda din ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay. Hindi lamang niya itinala ang pananampalataya, ngunit inilapat niya ito sa bawat pagpindot, sa bawat pangangalaga. Ito ay wika nga ang ebanghelyo sa laman na kumikilos ng may katumpakan sa operasyon. Ang paninindigang ito ay nagbigay inspirasyon sa iba. Nakita siya ng mga kabataang Kristiyano at nalaman nila na ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan din ng paglilingkod sa kung ano ang mayroon ka. Ang bokasyon at pananampalatayang iyon ay hindi kailangang magkahiwalay. Sa kabaligtaran, kapag nagkakaisa,
Sila ay nagiging isang makapangyarihang puwersa para sa pagbabago. At alam iyon ni Lucas. Kaya naman, kahit pagod, kahit nasa pressure, patuloy niyang inaalagaan ang katawan, isip at pananampalataya ng mga tumawid sa kanyang landas. Dahil para sa kanya, ang tunay na pagpapagaling ay palaging nagsisimula sa isang kilos ng pagmamahal. Natuklasan ni Lucas na higit pa sa pagsusulat tungkol sa pananampalataya, kailangan itong ipamuhay sa mga taong higit na nagdusa. At wala nang mas mahinang grupo noong panahong iyon kaysa sa mga inuusig na Kristiyano. Lalaki, babae, bata at matanda na nagtipon-tipon sa mga tagong bahay, kuweba o kahit sa mga underground na sementeryo, ang mga sikat na katakomb. Alam nilang ang bawat pagtatagpo ay maaaring ang kanilang huling, ngunit nagtiyaga pa rin sila kasama nila si Lucas, hindi bilang isang manonood, ngunit bilang isang kapatid. Sa bawat panalangin ibinubulong sa dilim, sa bawat tinapay na pinagsaluhan sa katahimikan, may lakas na lumampas sa lohika. Ito ay paglaban na ginawa ng pananampalataya. Naunawaan ni Lucas na pinananatiling buhay ng maliliit na grupong iyon ang alab ng primitive na Kristyanismo. At bilang isang doktor at misyonero, nadaman niyang tinawag siyang pangalagaan ang mga komunidad na ito. Kinailangan ng mga salita, kinuha ang mga paggamot, ngunit higit sa lahat, kinailangan ang presensya. Alam niya na madalas ang simpleng katotohanan ng pagiging doon ay pagpapagaling. May mga pagkakataon na nakita ni Lucas ang buong pamilya na hinuhuli. Ang iba kung saan kailangan niyang itago ang mga pergamino sa ilalim ng kanyang tunika upang mapanatili ang mga ulat na isinulat niya. Nasaksihan niya ang pagpapahirap, nagluksa sa pagkawala ng mga kaibigan at naramdaman mismo ang bigat ng misyon. Ngunit iyon ay nagpatibay lamang sa kanyang pangako. Hindi na niya nakita ang kanyang sarili bilang may akda ng isang ebanghelyo, ngunit bilang tagapag-alaga ng isang pag-asa na hindi mabubura ng imperyo ng Roma. Ito ang kapangyarihan ng pagkakaisa ng mga Kristiyano, kasing totoo ng mga himalang naitala nito. Nalaman ni Lucas na sa likod ng mga eksena ng kasaysayan ng Biblia, mayroong araw-araw na drama ng mga ordinaryong tao na piniling magmahal kahit na nasa panganib ng kamatayan. Ang mga Kristiyanong nagbahagi ng kaunting mayroon sila na tinanggap ang mga dayuhan na nagpatawad sa mga manguusig. At sa mga simpleng halimbawang ito, halos hindi nakikita ng mga mata ng mundo na natagpuan niya ang diwa ng Ebanghelyo. Ang pananampalataya ay hindi isang panoorin. Ito ay sakripisyo. Ito ay buhay na pag-ibig noong mas madaling mapuot. At ito para kay Lucas ang pinakamalalim na himala. Karaniwan na para kay Lucas na makarinig ng mga pagtatapat at patotoo kapag nagpapagamot ng isang may sakit. Mga taong nawala ang lahat maliban sa kanilang pananampalataya. Mga kabataan na tumangging itanggi si Jesus kahit na nasa ilalim ng pagbabanta. Mga balo na ginamit ang kanilang huling mga barya para tumulong sa ibang nangangailangan. Ang mga ulat na ito ay hindi maaaring balewalain. Kailangang mapanatili ang mga ito bilang isang buhay na bahagi ng kasaysayan ng Kristiyano. At ginawa ito ni Lucas ng may katumpakan at paggalang, tulad ng isang taong nagsusulat sa pergamino, ngunit nakaukit nito sa puso. Ang kanyang pangako sa mga inuusig ay hindi isang bagay. Ito ay naging isang pamumuhay. Kahit na maaari na siyang lumayo, nang magkaroon siya ng mga pagkakataong protektahan ng sarili, pinili niyang manatili. Pinili niyang maging tulay sa pagitan ng sakit at pag-asa. Pinili niyang ipagpatuloy ang pagsusulat, pagpapagaling, paglalakad, dahil alam ni Lucas na ang tunay na ebanghelyo ay isinilang sa krus, lumalago sa habag at yumayabong kung saan may pangako sa iba. At iyon ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang kanyang pamana, buhay, malakas at lalong kinakailangan
Maaaring hindi akalain ni Lucas na ang kanyang mga isinulat ay aabot ng maraming siglo. Nang itala niya ang mga salita ni Jesus, ang mga himala, ang mga paglalakbay, kasama si Paul at ang mga aksyon ng mga pamayanang Kristiyano, ginawa niya ito ng may pagkaapurahan na para bang alam niya na ang memorya ay nangangailangan ng mga tagapag-alaga. Ngunit ngayon, kapag binuksan natin ang Ebanghelyo ni Lucas o ang aklat ng mga gawa ng mga apostol, higit pa sa kasaysayan ang ating makikita. Nakakita kami ng buhay na patotoo. Isang hininga ng pag-asa na malakas pa ring nagsasalita sa ating panahon. Kahangahangang isipin na ang isang doktor na sanay sa pagmamasid sa mga katawan ay napakasensitibo sa mga pangangailangan ng kaluluwa ng tao. Naunawaan niya na ang pananampalataya ay kailangang idokumento, oo, ngunit naramdaman din, ibinahagi na bubuhay. Ang kanyang pamana ay hindi lamang sa maayos na pagkakalagay, kundi sa buhay na pinili niyang mamuhay. Isang buhay ng misyon, ng paglaban, ng pagkakaisa. At iyon ang umaalingaw-ngaw sa bawat pahinang iniwan niya. Bawat pangungusap na isinulat ni Lucas ay isang kislap na maaaring mag-apoy sa mga natutulog na puso. Sa paglipas ng mga siglo, pinag-aralan ng mga teologo, doktor, siyentipiko at mga may pag-aalinlangan ang kanyang mga teksto. Ang ilan ay naghahanap ng mga kontradiksyon, ang iba ay naghahanap ng kahulugan, ngunit halos lahat ay kinikilala ang isang bagay, ang lalim at katumpakan ng mga ulat. Si Lucas ay hindi sumulat nang walang kabuluhan o katayuan. Sumulat siya dahil alam niya na ang pananampalataya ay nangangailangan ng matibay na pundasyon. At ang kagandahan ng kanyang gawain ay tiyak na ito. Nagtayo siya ng tulay sa pagitan ng katwiran at pananampalataya, sa pagitan ng agham at espiritualidad, sa pagitan ng pagpapagaling at kaligtasan. Ngayon, marami sa atin ang nagdadala ng parehong mga pagdududa na dating taglay ni Lucas. Nagtatanong kami ng mga himala, naghahanap kami ng mga paliwanag, gusto namin ng patunay, at ayos lang. Itinuro sa atin ni Lucas na ang pagsisiyasat ay isang gawarin ng pananampalataya, na ang Diyos ay hindi natatakot sa ating mga tanong. Tinatanggap niya ang mga ito, at na ang lihim ni Jesus ay hindi lingid. Ito ay ibinunyag sa mga nangahas na lumakad kahit na walang katiyakan tungo sa katotohanan. Ito ay kung paano natuklasan ni Lucas ang kanyang pagtawag. At ito ay kung paano ang kanyang legacy ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang matuklasan ang sa amin. Sa mga simbahan, paaralan, simpleng tahanan o maringal na templo, may nagbabasa ng mga salita ni Lucas. Mga salitang nagbibigay aliw, na nagtuturo, na hamon. Patuloy silang nagbubukas ng mga mata, nagpapagaling ng mga puso, nagpapalakas ng mga komunidad. Ito ay legacy. Ito ay misyon na nagawa. At ito ay nagpapakita na kahit pagkatapos ng kamatayan, ang isang lingkod ng Diyos ay maaaring magpatuloy sa pagsasalita, hindi sa isang tinig, ngunit sa patotoo, at iyon ang uri ng kawalang hanggan na sulit. Si Lucas ay hindi naghangad ng katanyagan, hindi siya nakahanap ng mga simbahan, hindi siya nanguna sa mga pulutong. Ngunit tapat siya sa misyon na natanggap niya. Ginamit niya ang mayroon siya, kaalaman, sensitivity, courage, para i-immortalize ang kwentong nagpabago sa mundo. At kaya ngayon, maaari rin nating baguhin ang atin, dahil ang bawat buhay na nahahawakan ng iyong mga salita ay nagiging bahagi ng isang tanikala na hindi masisira, isang pamana na lumalampas sa panahon at patuloy na tumuturo sa pinakamalalim na lihim ng lahat, si Jesus. At ngayon tinatanong kita, ano ang ginagawa mo sa kaalaman na mayroon ka? Ikaw ba, tulad ni Lucas, ay handa bang gamitin ang iyong mga kakayahan, anuman ang mga ito, upang maglingkod, magpagaling, magturo, magbigay ng inspirasyon? Marahil ay hindi ka isang doktor o isang mananalaysay,
ngunit tiyak na mayroon kang isang bagay sa iyong mga kamay na maaaring magbago ng buhay ng isang tao. Naisip mo na ba na ang iyong paglalakbay ay maaaring maging isang buhay na patotoo tulad ng kay Lucas? Hindi ba't nasa gitna ka rin ng isang espiritual na pagsisiyasat? Naghahanap ng mga sagot, sinusubukang unawain kung ang lahat ng ito ay may katuturan. Walang problema. Nagsimula rin si Lucas sa ganoong paraan. Ngunit hindi siya tumigil sa pagdududa. Lumipat siya at marahil ito na ang iyong oras para gumawa ng hakbang upang tumingin kay Jesus na may bagong mga mata. Upang baguhin ang kaalaman sa pananampalataya sa pagkilos at pagkilos sa pamana. Ilang tao sa paligid mo ang nangangailangan ng pangangalaga, pakikinig, isang dampi ng habag. Ilang kwento ang hindi pa dapat ikwento dahil hindi mo pa nakukuha ang iyong board and wax. Yun ay ang iyong mga regalo, ang iyong mga salita, ang iyong oras. Ang buhay Kristiyano ay higit pa sa isang paniniwala. Ito ay isang pang-araw-araw na pagtatayo at maaari kang maging bahagi ng gawaing ito sa lahat ng ikaw ay. Kaya kung ang mensaheng ito ay naantig ang iyong puso, ginawa kang magmuni-muni, kumilos o simpleng nagbigay sa iyo ng bagong pagtingin sa kwento sa Biblia, iniimbitahan kita mag-subscribe sa channel. Yun ang mga notification at ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang makarinig nito ngayon. Dito makikita mo hindi lamang ang mga nakaka-inspire na kwento, ngunit mga tool para makalakad ng may higit na layunin, pananampalataya at pangunawa. Dahil, tulad ni Lucas, maaari ka ring mag-iwan ng legacy na lumalampas sa panahon.